Ngayon ba mainit pa rin ang balitaktakan dyan sa House Committee on Good Government Public Accountability hearing? Lord Denise, no, kumalma na nga dito sa Kamara at kanina nga past 12 ay umalis na dito si Vice President Sara Duterte at nagpaliban na nga nag-excuse na siya since hindi na nga siya rin nag-oath, no? Nag-take ng kanyang oath kanina at kanina medyo nagkainitan lang saglit. Sila, kilala naman natin na kaalyado, si Rodante Marcoleta, once again party list, at ang House Committee on Public Accounts Chairman Carlos Paduano. Kasi kini-question ni Marcoleta nga yung pagmamadali kumbaga sa OVP regarding nga doon sa pagpasa ng confidential or yung sagot nila sa notice of disallowance ng COA. Well, in fact, meron pang 6 months para sumagot na yung OVP about that. Tapos, tinanong naman ni Paduano na kung nire-rebuke ba niya yung komite. So, yun, mga bandang after lunch na yung nangyari. Pero yung mainit talaga kanina, yung mensahe ni VP Sara Duterte sa harap ng komite tungkol nga dito sa good government hearing, tungkol sa budget utilization ng kanyang opisina na Office of the Vice President. Alam naman natin na kung gaano ka-kontrobersya, yung kumbaga yung 2022 confidential funds, no, na ginasta niya noong 125 million pesos. Although alam naman natin no na itong si VP Sara refused to take the oath. Ano nga bang rules ng House of Representatives pagdating do sa mga witnesses at resource persons? So ito yung kasi ito yung aid of legislation. Yung pinadala nga rin na rules na pinasa kay Sara Duterte, she's asserting na invited siya and even in fact kanina pinakilala siya as a resource person. So, hindi dapat na yun mag-take ng oath. Kumbaga, at yung mga witnesses lamang o yung mga testigo, yung dapat mag-oath. Bagay naman na hindi kinontest kanina ng mga kongresista kanina. Okay. At mukhang immaterial na naman yun since in-excuse yung sarili niya. Pero ano bang ibig sabihin nun, ano bang implications doon if she had to excuse herself at pinagbigyan siya ng komite? Tama ka dyan. Actually, napaka-like nga lang ngayon mga nakikita kong nasa online, nag-walk out daw si VP Sara. Hindi naman siya nag-walk out kasi in fact, kanina, lumapit pa siya, no, in-approach niya yung bar, si Carlos Paduano, si Committee Chairman Joel Sua. Nag-thank you pa siya. Para na magpaalam. Oo. At bumalik sa upuan para doon niya i-manifest na liliban na siya, and pinayagan na rin naman siya ni Chairman Joel Chua dahil hindi rin naman na siya nag-take ng oath. Kaya hinayaan siyang lumabas na nung meeting. Ano kaya pinagbubulungan ni VP Sara at ni GMA, ano? At medyo may konting ngiti sa mukha ni GMA. Pero kanina, maraming nagpo-point out yung simple gesture daw nung paglagay ng earphones before the hearing ay parang sabihin natin na hindi friendly na gesture. Totoo ba yun, Maan? Actually, yung part na yun, hindi pa natin nakita. Pero yung nakita natin talaga na lumapit siya kay CGMA, kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, na kilala naman natin kaalyado talaga, malapit na kaibigan ni VP Sara. I understand, parang mentor pa niya siya before. Sinabi niya kanina sa ambush interview na lumapit siya at sinabi niya na hindi kasi raw yung taong nangihingi ng tulong at all, kahit kanino. Kaya sinabi niya, thank you ma'am, pero yun nga, pinagtatanggol kasi siya nun ni Arroyo beforehand. No, nung lumapit siya, meron mga dinidiscuss about yung consultants, yung mga na dapat niya sa korte na lang pag-usapan. Pero yun, sinabi niya, sige, kaya po to. Yun yung isa sa mga nabanggit niya. Before the House panel as well, itong si VP Duterte, may binatawang kataga, and we quote, by all means, huwag kayong magbigay ng budget. Saan ang gagaling itong ganitong klaseng remark? Denise, maalala ninyo, 2 weeks ago, nung sumalang na nga yung OVP budget dito sa Kamara para sa kanilang panukalang budget for 2025. At talaga namang yung unang araw, napakainit yung sagupaan ng mga word war, kumbaga, sa pagitan ng mga kongresista and Vice President Sara Duterte, at nanindigan siya na I defer, kayo nang bahala kung anong gusto niyo ibigay, kung magkano gusto niyo ibigay sa opisina ng budget, at tumagot naman na sila sa COA with regard to dun sa mga confidential funds. So ever since, ganoon na talaga yung stand ni VP Sara, na tingin niya, actually itong pagkinig na to, hindi ito tungkol sa budget. Ang sinasabi niya, tungkol lang to sa, you're trying to make a case for impeachment. Yun yung stand niya.
At hindi ito sa budget, hindi tungkol sa pagpunteriya ng budget niya. Kung hindi, at sinabi pa niya, nagsa-testing sila ngayon kung ano yung gagawin nila. Nagpa-practice sila, I quote, kung ano yung kakagat sa impeachment. Yun yung paninindigan ni Sara. May part pa doon sa speech, na sinabi niya, o di yan lang natin kung anong budget ang ibigay ni. Ito, exact words na narinig ko. Congressman Romualdez. Sinabi Congressman Romualdez talaga, no? At, Tama nga, pinangalanan niya. Yeah. And Lord, nalala mo, kung nung Monday, nag-open yung plenary debate, nagsalita, nag-speech si Speaker Romualdez. Yes. Wala siyang pinangalanan. Pero sinabi Pero niya, pasa rin, hindi tama. natin ito-tolerate yung mga hypocrisy, yung mga nagtuturo ng daliri, pero may kasalanan din naman. Hindi niya pinangalanan, pero sinabi kanina ni VP Sara, during the ambush interview na, ako yun. Malamang ako yung pinatutunguhan niya. At yun nga, dinidefer na niya, nahayaan na niya sa kamera. Kung magkano ibibigay na budget, at para sa kanya, yung 700 billion na unang na-prove na nga, ito na, yung committee, she'll work with that, sabi niya. Oo. Okay, Maan, as we speak, ano nangyayari ngayon dyan? Kasi ito kanina, siguro an hour ago na nangyari ito, no? Pero ngayon, kanina, nagkakainitan pa rin ba ang mga kongresista? Mga isa in defense of VP Sara, isa naman ay kontra. Suspended ngayon yung hearing as we speak right now. Walang galaw. Pero kanina nga, no, medyo nagulat tayo kasi nagsusulat na tayo ng mga storya. Bigla nakita namin sumugot si Public Account Chairman Rapo Paduan. No? Ito nga kay Marcoleta. Tungkol nga doon sa usapin kung bakit paano yung stance niya nga na pinagtatanggol nga itong nga, syempre, yung side na ng vice. Maan, kailan naman yung next expected appearance of Vice President Duterte at the House of Representatives? Meron pa nga ba? Actually, sa ngayon, hindi pa natin matutukoy o wala pa rin tayong detalye kailan po yung susunod na pagdinig itong good government and public accountability. Pero, ang abangan natin, sa September 23, nakatakda yung Office of the Vice President sumalang din sa plenaryo para sa kanilang panukalang budget. Kanina natanong natin si Vice President Sara kung dadalo ba siya. Kasi dapat nga dumadalo, di ba, yung mga heads of these agencies. Pero sabi niya, uupuan pa raw nila, pag-uusapan kung ano yung susunod nilang gagawin. Alright, abangan natin yan. Maraming salamat sa info at sa oras mo sa ating News 5 correspondent Marian Enriquez.